And open your Bible with me. Yung ko, Brother Francis, Book of Isaiah. Ay sa atong dalitang text. Book of Matthew, chapter 13, verses 31 to 32. Book of Matthew, chapter 13, verses 31 to 32, and prepare ang Book of Isaiah, chapter 60, verse 22. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Book of Isaiah, chapter 60, verse 22. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Paladalon tamo sa tema na nagaibon, from small beginnings to great things. From small beginnings to great things. Sa pagpangamuyo sa pulong sa Diyos, ipangabay ko ang ako ng local pastor, Pastor Joey Tapangan. Ginoo sa sining oras, una ugagaw sa tanan, dili kami ang magbuot, dili kami ang mupili, dili ikaw nga Diyos. Kagay sinikaroon nga Panginoon o Diyos, imong napilian sa Terpia Maria Buha. Lord, nakita mo, Diyos, ang pag-ukusan sa iyong kasing-kasing. Doon sa iyong kasing-kasing, O Diyos, na wala nag-rely sa iyong kaugalingon. Ang tanan, O Diyos, hallelujah, ikaw ang iya, O Diyos, hallelujah, ang hindi natubukan. Kung saman, O Diyos, ang inabatyagan, mahimo ka may pagduhan-uha, kahadlok, Ginoo sini nga oras, ikaw magatunaw. Agud, O Diyos, ang imong katuyuan sa imong mga pulong sini nga oras. Makalambot sa imong mga katawhan. Nga puno, O Diyos, Lord Jesus Christ, sa inspirasyon nga magdalag-kadalagaan. Unang gid sa iyang kinabuhi. Lord, kung saman nga mga butang iyang naangkon imong nakita. Ginoo, nga iya ini naangkunan, hindi bangod sa iyang ikasaran. Kundi bangod ini, O Diyos, sa imo. Kay siya, O Diyos, nagalantaw siya kaugalingon nga wala gid siya mahimo kung wala ikaw. Gani, O Diyos, dagang salamat imong gamiton sini nga oras sa imong mga pulong. Dalaygon ng imong halan, ang revival mag-aabot sa katulanan sa imong mga tawhan sini nga oras. Christ Jesus of Nazareth, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So before ka mo tap the person beside you and say, do not despise small beginnings. Small beginnings. Pwede nakapamuto. Praise God. Do not despise small beginnings. Permi na nato mabatian. Amen? We already heard that word, do not despise small beginnings. Because from small beginnings, there come great things. Amen? Kung lang taon nato, ang mga businesses, wala siya nag-agi sa pinakatakudaan. It always starts from the small beginnings. Sa mga groceries, sa mga dlako ng mga groceries nga itong makita, we know nga kung latawutan history sina, nag-start na sa ugamay na sari-sari store. Right, Pastor Brian? But the moment later on, as couples of years na nagapas, it grew, it developed, hasta na nagdako siya. Amen? Praise the Lord. So the truth of the matter is that we all need to start somewhere. Right? We need to start somewhere. Even maghimo ka linya, hindi diretso nga linya kadayon. You always start from the small dot period before you can create a line. Amen? Before ka mo success sa imong kinabuhi, you always start from the very
effort sa sinang nga bagay. And with that, it involves your dedication and commitment. Without commitment and dedication, you cannot have the great things in your life right now. Amen? Wala taon na to. Sa itong mapag-eskwela, sa inyo mapag-eskwela. Before mo nag-graduate, syempre, una mong kinder o elementary. Amen? Before mo nakalapot sa iyong kurso, di ko pagsilingan, nalapot ka college o college elementary. Diba? Kinder elementary, that is your small beginnings. Baby steps. Hindi ko pagsilingan nga ang bata before nakalangkat, wala na kaagig kamang. Amen? Ayaw kong hambal lang nga before ka nakabalog basa, wala ka anay nag-agi sa mga letters of sounds. Ay, uod anay. Before ka maka-read sa isa ka word o duha lang ka letra. Before ka makasulti o ma o pa, you start with and pa. Right? Amen. It always starts with small beginnings. And that small beginnings, I do believe, that is also our humble beginnings. No? Dira, ginabuild ang aton na character, ang aton na character. Dili pwede nga, wala kay humble beginnings sa imong kinabuhi. Kaya basi, diretso kag naa ka sa tuktok, magdako imong ulo. Magdako imong pag-ipusoon. Amen? That is why, lamig dyan ang Diyos. Eh, before niya ka, punan sa panalangin sa mong kinabuhi, mukamang usaka. Before ka pupuan sa ulan sa atong buhig na Diyos sa mong kinabuhi, mukamang ka. Before nahimo ang unang miracle, that water turned into wine. Pwede naman unta, nga himuon na lang to wine sa atong buhig na Diyos. Pero nga nang kinahanglan mag-sakripisyo. Pero nga nang kinahanglan pa muhapat og tubig. Pero nga nang kinahanglan pa punon ang anong katadya. Before, matabo na ng miracle. Before mo tabo, ang ginatawag nato nga great things na itong kinabuhi. There is always that small beginnings, and do not despise that small beginnings. From that small beginnings, there come great things. From that small beginnings, God is already working it out. From that small beginnings, ginaporma, gina-develop, gina-transform ka sa atong buhig na Diyos. Para unsa? Para mamold ka. Para makahuna-huna ka. Paano mo more i-value ang dako nga butang nga imong nadawakan? Di ba more nato gina-value ang dako nga butang sa atong kinabuhi the moment nga nakagi kitag small steps? Di ba? Pero kanang naagyan mo daan og dako, nakumtan mo daan og dako, walay value. Right, Pastor Brian? Walay value. Walay value nga naman. Makuha ko lang siya gani sa amon ni. Wala ko nag-exert ko effort. Wala nag-exert ko tuod og effort, pero wala ko kipamalahas. No? Nag-exert ko og effort, pero tawhay ko, kamandra ko, dawat na ko. Pero kanang panikasugan nimo, ginakamang nimo, gina-exertan nimo more of effort and of time, and the moment you have received that great things, grabe ang value sa imong kinabuhi. Grabe nga pagtatap. Nga naman, gin-exertan ko ni, gin-pulawan bugtaw ko ni, gin-tagaan ko ni sa akong nga atensyon, the more ko ni i-value the moment nga naan na ni kanak. Amen? Small beginnings, also known as humble beginnings, I do believe in that one, are there for a reason and it serves a purpose. Nganong nag-agi ka sa pagtrapo? Nganong niagi ka onay sa bisikleta? Before ka nakaangkon og salakyan. Nganong niagi
mga buluhaton sa atong buhit na Dios. Nganong gipaagi kamudanay sa mga bangko nga made sa kahoy before kamo nakarubi. Nganong gipaagi danay kamo sa pagpakpak sa tampurin before ang drum. Nganong gitagaan danay kamo, nganong gigamit danay ang inyong tingog before kamo gipagamit. It always serves a purpose. Kaya kung kabaluman ta, God is a provider. Kaya baluman ta, nga ang Diyos mo-provide yun. Pero nga nung pila pa katuig, gipaagin mo sa Diyos sa bangko lang nga may pagkahoy. Amen? Nga pila naman unta ang microphone, no? Pero nga nung wala gihapon ka mo gitagaan ng microphone. It always serves a purpose. And K number 1, God's power is to multiply. God has the power to multiply. Hambal na sa aton nga K-verse, aliw, verse Isaiah 60:22, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. God's power to multiply. God's power to multiply sa mga small effort na imo ginbutang para sa Dios. God has the power to multiply whatever that talent nga imo ginhatag gintugyan sa Dios. God has the power to multiply sa imo lang unsa pagpanilhig. Maghambal kasi mo ko galingon. Paano man ko patubuon sa Dios kung igo ra ko manilhig diri? Paano man ko patubuon sa Dios kung igo ra ko mumunyag? Paano man ko patubuon sa Dios kung igo ra ko sugo-sugoon ni pastor nga mo trapo-trapo? Amen? But that small thing nga imong ginahatag atubangan sa Dios, God has the power to multiply. That's why do not despise. Do not despise the talent na hambal mo sa iyong kalingon kung saan man niya. Do not despise that ministry na gintugyan sa iyo. Amen? Paano mo grow ang tindahan nga gamay ra kung wala kintagaan o dedikasyon o commitment? Paano mo lang po, no, ang negosyo ninyo, Sister Joanne, kung wala nyo gididika siya, inputangan o dedication o commitment? Diba? Sa mga praktikal lang na. Paano ka naglatin sa iyong mga pag-eskwela kung wala ni mo gintagaan o commitment o dedikasyon? Gamay na kabagay. Amen? Everything, that small beginnings, God has the power to multiply. The moment na ginapanang ka ng nimo. The moment na ginatagaan mo commitment o dedikasyon kana nga botang nga gamay. Amen? When David went out to face Goliath, having that, ang sarang may naa siya, only a slingshot and 5 small stones. But God, when God breathed on David, but when God empowers David, he defeated Goliath. And he became king over Israel. Unsa naman si King David? Once a shepherd boy. Not trained sa war. Wala na trained. Pero grabe
once mulihok ang Diyos sa iyang kinabuhi. Do not despise na kanang tiglawig lang ko sa kanding. May kanding pa din? Tiglawig lang ko sa kanding. Tigplaster lang ko sa bangko. No? Tigbunyag ra ko. Tigtrapura ko. Pagkanak si King David, grabing dedikasyon sa mga karnero nga iyang ginapantayan. Kaysa dira di ay may plano ang Diyos sa iyang kinabuhi. Look at Moses. All he had is an ordinary rod or staff sa iyang kamot. For the moment God told him to hold that rod in the air, that Red Sea supernaturally parted. Those insignificant things, those things that seem so unvaluable, not valuable, those situations, those many things na makambal kasi kaganion, kay galingon unsa man ni. But do not despise those small beginnings nga gintugyan sa Dios sa imo. Who is Gideon? The least of his family. But the moment God called him to lead the Israelites over or against the Midianites, kamakita na ito grabe pag-move sa Diyos. Instead of using sword as a weapon to fight against the Midianites, he used what? A jar, a pitcher with torches, a trumpet. Kinsay mo daog, anak? Hambal ka nagligad sa wali, murag manuluog, damang. Sulod lang sa damang, katong pitcher. Pero look at paano mo move ang Diyos. Paano mo move ang Diyos sa mga small beginnings sa aton nga kinabuhi. No? Look at Rahab. Unsa naman? Prostitute. No? Pero unsa? Giunsa sa Diyos. Giunsa sa Diyos. Naging bloodline ba ni Jesus Christ sang siya nagpakatawo sa mundo. Amen? Look at your own selves. What is the small beginnings naging pag-grow na sa Diyos sa imong kinabuhi? Who am I sa muna? Wala ko nag-expect na makatintog ko sa sinig ng pulpit. I am just once a reader, Catholic, likom, no? Pero tood lang, proud ko ba sa una nga naglikom ko. Kaya kung ako sa pagalikom, bansay dahil kayo kumubasa. Bansay dahil kayo kumubasa, kaya ano man. Grade 1, grade 2, absinan dyan na ako. Once may panibahon sa among purok, kaya mabasa man ko. No? First reading. So proud po king ano, bansay dahil kayo kumubasa. No? Pero grabe di ay ang pag-move sa Diyos sa akin. Grabe ang process sa Diyos. Ang paglampo di ay sa Diyos, matalo sa anak. It's always start with that small beginnings. That is why, ayaw ganito mga dapat ay sa taas. Kailaban ka sa unsa. Hagbadyon ka. Ayaw una-una gawas masugod ang ministry. Drum set tayon. Building tayon kalami. No? Rupi tayon na bangko. Instrumento tayong tanan. Simento tiles.
pa lang po. Grabe ang Lord. Hallelujah, kung patako sa mga gagmay lang ng mga buko. Handog naman sa una ang kamsay. Handog naman ni sa una. No? Handog naman sa una ang mga nagni ng mga sounds. But look at now. Look at what the Lord has done. No? Kaya kapahambang na grabe mo multiply ang Diyos. Ang handog sa una, kamsay tara. Pero gindugaangan sa Diyos. Sing building, sing tiles, sing nag-build na sounds. No? Only God can do that. Only God can do the real things into 1,001. Only God can do. No? Kana, matawag na to the small nations into a strong one. Only God can do that. Amen? No? That is why, kung tagaan ang imong dedikasyon o commitment at ubangan sa Diyos, even this is just a very small thing, even it is just the small beginnings, pero the ones nakita sa Diyos, grabe mong commitment, grabe mong gugma, once makita sa Diyos, in His time, He will multiply. Amen? Kasi ayaw pa na nga, ay, maura ni. Ay, umsa naman ni. No? Kanak pa dyan nga dako, tungod sa yung dako nga handong, gipabayan na nimo ang mga gagmay ng mga bitang. Diba? Tungod sa kadako sa yung handong, pabaya sa mga gagmay ng bitang. That is why, lagpit yung kaog, hagpak. Lagpit yung kaog, kawala. Kaya tungod sa kadako sa yung handong, bahala na na. Arang handong ka, magkaranon ka dayon. Alang pagkasunod mo sa trabaho, gusto ni mo, mauna dayon. Oh, manager dayon. Di pwede, oy, mag-isip sa kagpapil. No? Isip sa kagpapil. Isip, agis ka janitor. No? Makasunod ka sa trabaho. Gusto mo nakakadaig sa taas. No? Timplas ng kape. Yes. No? Kung makita na to, mabasahan na to. Before sila ibutang sa babaw, before sila nag-head, agis ang timplang kape. Oh, kape-kape sa. No? That is why wise po niyang nana sa babaw. Kaya akong putila himuon. Patimplahaw sa kape. E nga naman, mauna ba akong gagyan sa una before minadire? No? Timpa sa kape. Reality. Mauna, before na ibutang sa babaw, taliligsa. Before ka pasuntiyon, kamunyan sa. Before ka palang buon sa Diyos, sakritisyo sa. Before ka paagyon sa Diyos sa manami kadaalan, lapok sa. Lapok na nay. No? Kaya the moment na nag-aadi ka na sa simento, lamig kayo. Lamig kayo. No? Before ka makapungkok sa rubi, agi sa kahoy ka bangkok. Amen? Kawayan! Tuy salamat sa tabaaw. No? Agi mi kawayan. Amen? Agi pa mi tumba ba? Katungkol nagbubuka din ang praise. No? Pero salamat sa Diyos. That's why ako encouragement, hambal ko sa ila, gahapon. No? Dili tayo pabiling sa Diyos sa amon eh. Dili tayo pabiling sa Diyos sa nita. No? Kaya din pa lang po galing sa Diyos. Ang AFC namin, mauman niya obrahon sa mga branches. The moment lang na magpabiling, na magkibig ka at tumangan sa Diyos. Just have faith and obedience in that small beginnings.
obedience. What is the use of your faith? Wala kay obedience sa tubangan sa Diyos. Amen? And what is the use of your obedience kung maduha-duhaon ka? Kana bang ka-obey ka tuod? Pero nasa muna-una, matabok ka ni? Pero di man posible man? No? Posible man nga makakamsite ni? Nga wala man gani ni og kwarta? Wala kay kami og foreigner? Imposible na ni? No? Nga makalaminig simbahan? Nga igo naman gani among tithes? Tagabulan, 100 ra? No? Amen? But just have faith and obedience in that small beginnings. Kanapang sa tagalihok nimo ang Diyos may pamaagi. Ang Diyos mo lihok. Wala man ko kabalo kung asa ko ni tayon. Pero kay mauni ang gipahimo sa Diyos sa akon, himuon ko. Because God worketh miraculously sa atong kinabuhi. Even the things na itong ginaobra, layo mo dyan kaayo sa imong handong. No? Even sa pagalingon personally, no? Dako mo dyan kong handong personally sa akong kinabuhi. No? Gusto na dyan kong maspila o mastiran. No? Dalo kong pagalingon na. Gusto na dyan kong maspila o mastiran. Pero nakampal ko, paano ko makaspila o mastiran? I have no time. Saturday, Sunday, I was in the church. I am in the church. No? Saturday, Sunday naman ang mastiran. Di ba, Pastor Brian? That's why, kaara pa lang kuha na ko muna-una. Because that is one of my goals sa sininga tuig. Grabe nung my goal. Nga makaiskwila kong masteral, even lalang na units. Pero ang bal ko, tulong ko sa kong kwarta. Huwag ko kwarta, gusto. No? Huwag ko kwarta yung gusto ba? Kaya akong salary, igor ay taon. Sa akong pamilya. Grabe akong pamilya, marang akong maging marang akong maging akong pamilyado ba? No? No? Igor na. Sa panimalay, kay mama, sa mga utod, igor na ba? No, panagtag. Kanabang tsak ko kinailamban, no? Ngawa pa ni mo na ha? Nakapyutan? Naanay tayo. Pero salamat sa Diyos. No? Nga maudi ang akong nabasahan. During isang devotion ko this week, kahipit ko the moment nabasahan ko ni Isaiah 60:22. Nga may panahon na Diyos nga igahatag sa Diyos ang handog sa iyong kalipasan. That is why, siguro, sa ako na pagpakadto pakari sa balay sa Diyos, ang Diyos may ginatiganan na para sa akin. Ang ako na pagpakadto pakari sa balay sa Diyos, Sabado, Domingo, Biyernes, ang Diyos may ginaprepara na. No? Ang balis niya mapulong, I am the Lord. I will, masakit ko 16, He will hasten it. I, the Lord, will hasten it in His time. God's timing. No? God's timing. So, yung ako di ko madali, Lord. Ang ako na lang hambal sa Diyos, matabo or dili, blessed be your name. Matabo or dili, okay naman ko. Pero like, nandun tikis mo, babaw dyan yung unod-unod ba nga? Lamig kayong kagaw. Lamig, kanang mo sabad-sabad yun sa utok. Nang kanang lamig kayo yung adlaw. No? Magtulog ka, paminsahan mo. Ibang mga upod, ka-enjoy na sa masteral. No? Ka-enjoy na ba? No? Kaya na kanto lang yan kung mag-spela po. No? Pero, na gani. May mga baby steps pa nga ginaamot ang Diyos matagusakan nato. Ang ako ay just have faith. Ang modern niya ang ulubrahon. Lipay ko, Lord, sa imong buluhaton. Magapadayon ko, magatuong, kami na-adjud ka, nga ginpiparar para sa akon. Matapo, jud ni ang akong ginahandong. Dili sa akong kagustuhan. Kundi labaw sa tanan, sa kagustuhan sa Diyos. No? That is why, just have faith and obedience
higugma. Value that small things. Book of Zechariah chapter 4 verse 10. Hambal dira, do not despise small beginnings. Kinsa ka nga mutamay sa mga magagmay nga mga buluhato. No? Kinsa ka mutamay. Kasang gatuon pa lang siya og saot para sa tamburin. Wala tuong pa ang tiin. Ayaw tamaya. Kinsa ka nga mutamay. Nga once di gamit sa Diyos sa likod sa pulpito. Kapag ito bakulod ang punado. Biskan sa kay raasta nagbutog bakulod. Kinsa ka nga mutamay. Kinsa ka nga mutamay. Nga ginalantaw pa ang kuko before mo kapyon o gitara asa na ni ang chord. Kinsa ka nga mutamay. Sa iya nga sige pamunyag. Kinsa ka nga mutamay. Do not despise small beginnings. Kaya basi makibutra ka. Makibutra ka. Na grabe ang pag-multiply sa Diyos. Sa sina na talento. Basi makibutra ka. Basi makibutra ka. Nga grabe na di ay ang pagpakamaayo sa Diyos. That is why, for who hath despised the day of small things? For they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those 7. They are the eyes of the Lord, which run to and through the whole earth. That's why do not despise the small beginnings. Look at the mustard seed. Sa aton nga text, gagmay ra nga bahin. Kung ako farmer, liyon din ako langko nga bahin mo langko nga seed. Nga naman, dako man possibility nga mas magdako ni langko po. Diba? Pero hambal sa pulong sa Diyos, that grain of a mustard seed, sabas po sa Ilonggo pa, pinakagamay nga bahin. No? For the moment, di ay nga mag-grow na, maupa na pinakadako sa tanan na kahoy-kahoy. Kagrabe pang gamit, nga naman, maging shelter sa mga kapispisan. From that small grain seed, mustard seed, pero grabe, once di ay nga mag-grow, once di ay nga mudako, grabe, dako nga panalangin sa nagapalibot. Amen, no? The least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs. The greatest among herbs. And becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Kinsa man ang mudahon, nga kana nga pinakalis nga pili, the moment nga mag-grow, maupati ay pinakadako sa tanan nga herbs. Kinsa man di ay ang magdahon, nga sa imo nga talento nga maulang na, gimultiply sa Dios, the moment nga gitagaan mo dedikasyon o commitment sa iyang atubangan. Amen? No? Because we do not know wala ta kabalo kung diin ang mga pamaagis sa Dios. Basta kung asa'y hatag sa Dios, ubrahon ko. Usay gihatag sa Dios kanako, higugmaon ko. Usay gihambal sa Dios akon, nga kopyatan ko ni, i-value ko ni. Katungod dili di ay sa mga small beginnings nako. Dili di ay ang pamaagis sa Dios. Nga mag-aabot ang dalag ko nga mga butang sa akon nga kinabuhi. Mga dalag ko nga butang nga dili di mo ma-expectar nga matabo. Mga dalag ko nga butang nga posible nga matabo sa imong kinabuhi. Pero tanan sa Dios posible. All things are possible
in much. Kanang faithful ka sa mga gagmay ng mga butang. No? Is also faithful in much. So, kanang angayan ka, grabe mong tibig sa mga gagmay pa lang ng mga butang. Grabe mong tibig, grabe mong value. Makita sa Diyos na grabe mong pag-value sa mga gagmay ng mga butang na imong naangkunan. Grabe mong pagpasalamat, grabe mong pagdaig siyang pangalan. Then, you are also makita man sa Diyos nga faithful ka, nga bubuan sa mga dalagko nga butang. Faithful ka sa tampurin lang. Grabe mong value. Dira na, tagahan ka sa Diyos. Si mga dalagko na nga butang na nakita man sa Diyos, nga grabe mong pagpangkasin na. Amen? Pero pag nakita sa Diyos, nga baliwala lang nimo mga gagmay nga butang, ginabaliwala lang nimo ang mga buluhaton, nga ginhatag, baliwala lang nimo ang pagpamunyag, baliwala lang nimo ang pagtrapos ng bangko, nga ginhambalan ka tapos yung tatlong ha, as itsa. Kaya ba mako dyan ang yabok ba? Ang itom? No? Kang gitagaan ka? No? Sa pagpanilhig? Pero wala nimo gitagaan ng value. Do you think you are faithful for the greater things? You're not. Pag once nakita sa Diyos, faithful ka sa pagpatrapos ng bangko. Faithful ka sa imong pagpanilhig. Faithful ka sa imong pagpamunyag. The time will come. The time will come that God will give you such great things. Nga iyang nakunan, faithful ka. Amen? Amen? Praise the Lord. So in small beginning, trust God's timing and sovereignty. In small beginnings, no? Pabilin ka sa imong pagtuo diha sa Dios. Pabilin ka nga magapabilin ka sa pagtuo nga ang Dios jud ma-fulfill sa sini nga mga bagay. Nga ang Dios jud ang nagakontrolar sa tanan nga mga bagay. And everything, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Manaay panahon nga bubuan ako sa Diyos. May panahon nga kani nga mga gagmay nga butang maging dalag ko sa panahon sa Diyos. Kanang dili ko mo rely sa akong kaugalingon. Dili ko mo rely sa akong lamang nga kaugalingon nga gusto ko na ni. Kundi magapabilin ko sa panahon sa Diyos. His appointed time. Because there is no growth happens just in a second. May natabo nga developments o sa seconds. May transformation na natabo sa isang isla. It's always on the process. It's always on time. Appointed time sa Diyos. Appointed time sa Diyos. Amen? Praise the Lord. No? There are days, no? Nga wala ka kabalo, kundi inta kakadto. There are days, no? Nga layog naman kaya kong handom. There are days na napamingsar ka. Paano pa niya magpagpa? Ang ako nga handom at kubangan sa Diyos. But, praise God. In those times, we learn to trust and put our confidence in Diyos. Why? Because in that small beginnings, there is glory and honor. In that small beginnings, nagauban akong pagtuo. Nagauban akong pag-surrender at tubangan sa Diyos. Nagauban ang akong magpasensya nga ang Diyos. The time will come na i-allow na sa Diyos. Ihatag ang handong sa ako'y nakagalingon. That's why in this small beginnings na ginhatag sa Diyos sa ako.
I will still give glory and honor sa iyang pangalan. Because when the greater things come, nga matabo na sa akong kinabuhi. Praise God. There is always rejoicing. Dili na ni mo ma-explain nga kalipay. Dili na ni mo ma-explain. Hallelujah! Mapagpasalamat sa Diyos. There is glory and honor in that small beginnings. That I do not despise na makaingon ka sa mong kagalingon. I don't have talent. Makabal kasi mong kagalingon. I can't do anything. Makabal kasi mong kagalingon. Muntis na naman eh. Pabili na lang ko sa amon eh. But, in that small beginnings, I am confident that God will make such completion sa akong naging sukuran. Ang Diyos lang ang sarang na makakomplete sa handong sa akong talikusoon. That's why in these small beginnings, instead of saying at yourself, I can't do anything. Instead of saying at yourself, I have no talent. Instead of saying to yourself, pabili na lang po sa amon eh. Kundi hambalahin mong kagalingon. In God's time, in His perfect time, the small beginnings will do great things sa ato ng inabuhi. No? Look at the life of our pastor. Dako ng witness sa atong atubangan kung paano ginpalabo sa Diyos. Look at the life of our pastor. Look at this ministry. Unsa naman imong handong? Dili na kaya sa Diyos, how? Paano man work out ng Diyos mga handong nato? May mga handong ka na, ginhatag sa Diyos ang kinabuhi, right? Pero nga nung question ka pa sa mga kagalingon, anong wala yapon? Let us enjoy the small beginnings in our lives. Let us value that small beginnings na ginhatag sa Diyos matang sa anak mo. Amen? Let us value. Let us love that small beginnings. That is why sa mga workers, sa mga ginagamit diri sa sulod, sa iglesia, pagbunyag ka man, tiglimpyo ka man dari, tig-arrange ka man sa bangko, higugma. Suguhan ka man ni pastor, pago na, palimpyo sa CR, alaga ka, higugma. Why? Because that is your small beginnings. Ngayon prepare sa Diyos para sa imo. Kag once nakita na, grabe gihigugma niya Diyod. Ang pagpantrapos ng bangko, ginigugma niya gid ang paglimpyo sa iglesia. Ginigugma niya gid ang pagsigip amo niya. Once makita na sa Diyos, you are worthy. You are worthy for that great things. Pero pag nakita sa Diyos, pabayaan na ka, papayak ka ka, kaya ang bali mo, mauraman eh. Dito magpa-ambisyon sa atubangan sa Diyos. No? Pag-ambisyon sa tayo, the good thing. Pero kung ambisyon sa ka, pag gusto niyo mo, nakatayo sa taas, ambisyon sa sa, gusto mo, dili ka tayo sa sulod, ayaw na. Higugma. Kung sa man na nga mga butang, ang ginhatag sa Diyos sa imo. Kay tira, takson ka sa Diyos. Unsay imong karakter sa sinak nga bagay. Unsay imong karakter sa sinak nga gamay nga value nga ginhatag sa imo. Amen? Praise the Lord. So do not despise your small beginnings. Do not despise manok sa otra ko. No, dili lang. Dili pabutngi lang. Dili ka mag-ingon sa mga balingon nga manok saot lang ko. Manok bis-bis lang ko. No! Do not put lang. Manok bis-bis ko atubangan sa Diyos. Manok bis-bis ko sa
say, managsilid ko sa balay sa Diyos. Let us be proud sa tagsa kapuluhan ko nagitugyan sa Diyos. Manuplastar ko sa mga bangko during sa mga buluhan. Love that one. Love and value that small beginning. Because you do not know God is already working on that. God is already molding you for the greater things. God is already preparing you for the great things na ibuo niya sa imong kinabuhi. Na ibuo niya sa akong kinabuhi. Book of 1 Corinthians chapter 1. Diri ko mag-end. Book of 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And these things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, last verse, that no flesh should glory in His presence. Gigamit na sa Diyos ng mga small beginnings para unsa. The moment nga nakana sa tao, the moment nga nakana sa greater things, His name will be glorified. His name will be magnified. His name will be put in the highest. Hallelujah. Salamat po Diyos. Salamat. Hallelujah. Salamat sa small beginnings, Lord. Salamat sa atong sa simbahan na diwa. Salamat sa bangko nga kahoy. Salamat sa lamok nga dalan. Salamat sa mga kahoy nga dingding. Salamat sa tampurin. Hallelujah! Salamat sa tuta na wala pa na simento sa pagkain kanimo. Because Lord, when the great things come, dili ako ang mahimaya. Dili sila ang mahimaya at mapataas. Kundi anong pangalan? Mao ang mahimaya. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Pasalamat ya Diyos. Pag-isaras imong kaugalingon. Talupang na imong kaugalingon. Ask yourself, what is that small thing? Nagintugyan sa Diyos sa akon? What is that small beginnings to po? Nagintugyan sa Diyos sa akon? Palanggaon ko ni Lord. Tagaan ko ni dako nga value. Because the moment, the I, Lord, na nag-work out ka na ikagpumpuna ang dalang nga panalangin. There is no other name nga mag-glorify, kundi mo lamang pangalan. There is no other name to mahimaya, kundi mong pangalan. You deserve the glory. You deserve the glory of all the great things that happen sa atong nga kinabuhi. It is not my own ability. It is not my own dedication. But it is because God empowers in the small beginnings. Ang Diyos na nauban sa mga kapal, nemo nga ginahimo ang tubangan sa Diyos. And with God empowered, the moment ang Diyos magauban sa nagagakbay na mabiwato na. Great things in the name of Jesus. Great things in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Let us worship the Lord. Let us magnify His name. Let us be grateful unto God.